1, 2, 3. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Purihin po ang Diyos, makakot po na po ang lahat. Amen. Kung ating pong mapansin ang talata pong ito ay ito po ay nagtuturo sa atin. Amen. Tuturo sa atin upang pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pagtitiwala sa kanyang perfectong timing o oras ng Diyos. Amen. At pinapaalala po sa atin ng talatang ito na ang tunay nila pagpapakumbaba ay pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Walang hanggang kapangyarihan yung sovereignty ni God, yung talagang walang hanggan kapangyarihan ng Diyos. Na nagdadala po ng kanyang protection through His mighty hand. Pagproteksyon at pagpapala sa tamang oras at sa tamang panahon. Amen. Kung atin pong mababasa sa Biblia, amen, mayroon pong mga hakbang na nakasaad doon, nakasulat po doon kung paano po tayo yung tamang pagpapasakop sa Diyos. Kung atin pong babasahin, sabi nga po doon sa Roma chapter 13 verse 1 and 2. Sinasabi po dito, ang tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila ay nararapat sa parusahan. Napakalinaw po na bilang hakbang kung paano tayo magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos ay dapat po nating sundin ang kanyang mga utos, ang kanyang, dahil tunay nga po na ang Diyos naman talaga ang nagtatag kahit sa Old Testament. God, si God ang unang nagtatag ng mga pamahalaan through His disciple, through Israelites sa kanyang bayan. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, we are blessed now. You know why? Because of Jesus Christ. Because kung atin pong babasahin, balikan po natin sa Old Testament. Noon, kung nababasa nyo na po yung kung paano hinango ng Israel, ni God, ng Panginoon ng Diyos, ang Israelites mula sa Egypt, sa bayan ng Egypto. Amen. Hanggang sa umabot sila sa ilang. Amen. Maraming mga Israelites na talagang sumusuway, nagre-rebelde, ayaw talaga magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. At anong ginawa ni Lord? On the spot, nangabuwal sila sa ilang. Ganun po noon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, pinagpala po tayo because through His beloved Son, amen, binigyan tayo ng pagkakataon ngayon. Amen. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos kung paano tamang magpasakop. Amen. At ganun din po, kung ating pong babasahin sa 1 Peter chapter 5 verse 5, sabi po diyan, At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Kaya nga tayo bilang kanyang matinawag, bilang tinuruan at patuloy sa pagsasay sa kanyang salita. Amen. Sumunod sa kanyang mga salita. Dapat din po tayo magpasakop una sa ating mga pastor sa namumuno sa ating iglesia. Dahil itinalaga po sila ng Diyos para tayo po ay pangalagaan, para tayo po ay patuloy na pakainin ng spiritual na pagkain ng Word of God. Igina-guide nila tayo, itinuturo nila sa atin ang tamang pamumuhay kung paano tayo dapat
mamuhay. Amen. Kung paano tayo dapat lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi dyan, pinagpapala ang mababang loob. Amen. Kung ating mapapansin dyan, kailangan yung pagpapakumbaba, yung aktibo tayo. Parang lagi tayong handa pakumbaba sa Diyos. Dahil ang pagpapakumbaba, ito po ay nangangulugan ng pusang pagkilala na kailangan natin ang Diyos. Amen. Dahil hindi po natin, wala pong, kumbaga walang patutunguhan ang buhay natin kung walang Diyos sa buhay natin. Walang direksyon ang ating buhay. Kaya dapat magpakumbaba tayo at kilalanin natin ang Diyos. Amen. Dahil sa totoo lang, ito naman talaga ang plano ng Diyos. Sa umpisa pa lang, kaya tayo nilikha ng Diyos upang makasama niya, upang mapasilalim ng kanyang kapangyarihan. Amen. Itinalaga tayo. Subalit, dahil nga po sa kasalanan, medyo nagkaroon ng napalayo tayo sa Diyos. Subalit, pagdating ng Panginoong Jesucristo, amen, muli tayong ibinalik rekta, direct tayo nakakalapit sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi diyan, kilalanin natin ang Diyos, kailangan natin siya. At pagsunod sa kanyang kalooban kaysa sa ating sarili. Amen. Dapat lagi pong ang Diyos, lahat ng bagay, anuman mga bagay, mga plano, desisyon sa buhay, lahat dapat po sinasanggurin natin sa Diyos. At pagpapasa ko sa kanyang kapangyarihan at pagkilala po sa ating limitasyon at kadakilaan ng Diyos. Amen. Dahil tunay nga na lahat ng bagay, lahat, ating lakas, ating pag-iisip, lahat ng bagay ayon sa ating sarili ay limitado lang. Subalit ang Diyos, sabi ko nga kanina, walang hanggang kapangyarihan, walang hanggan. Amen. Ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At sinasabi nga din po dyan, ito sa ating title po, under the mighty hand of God, pangyarihan kamay ng Diyos, ito po ay sumisimbolo ng control, proteksyon, at autoridad ng Diyos sa buhay natin. Ang pagpasako po dito ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kanyang mga plano, sa kanyang layunin, kahit sa panahon ng ating mga pagsubok at paghihirap. Amen. Dapat lagi po nating tanggapin. Amen. Lagi nating idulog si Diyos. Amen. At upang tayo po, sabi nga dyan, upang tayo itaas lang, manatili tayo sa Diyos upang tayo itaas sa takdang panahon, upang tayo dakilain. Sa ibang sahin po kasi itaas. But kanina doon, tayo sabi dito, itaas, sa ibang salin, dadakilain. Amen. Takdang panahon. Amen. Ang pagpapala po ng Diyos at ang pagpapala po at pagtataas, ito po ay hindi ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa perpektong panahon ng Diyos, ayon sa perpektong layunin ng Diyos. God, sa tamang God's perfect timing. Amen. Pray ng Diyos. Kung ating pong titingnan, amen, mayroon pong isang halimbawa dito, pinaka good example po kung paano nagpasako, kung paano nagpasa ilalim sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Atin pong matatagpuan sa Lucas chapter 22 verse 22 verse 42. Amen. Kung atin pong mababasa dyan, tunay nga po na good example is Jesus Christ, kung paano niya sinunod, kung paano siya nagpasa ilalim sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang panalangin niya doon sa bundok ng Olivo. Amen. Kung ating mababasahin dyan, sabi niya, Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Amen. Napakaganda po ng mensahe ito sa ating lahat. Dahil before, hindi natin naunawaan ang talatang yan. Before, nananalangin tayo sa Diyos, pero mas sinusunod natin kung anong gusto natin. Amen. Marami tayong mga hinihiling sa Diyos na
ipinipilit natin dahil hindi natin alam kung ito'y makakabuti pa sa atin o hindi. But God knows kung ano yung makakabuti sa atin. Kaya kung noon, madalas, pag hindi tayo napagbigyan o hindi natupad ang ating mga kahilingan through prayers, yung iba, medyo nagtatampo kay Lord. Yung iba, sasabihin, pinabayaan ni Lord. Dahil hindi po natin alam, hindi natin naunawaan, nakakala natin mas makakabuti sa atin yung ating mga panalangin. Subalit, God knows only kung ano yung makakabuti sa atin. Kaya may mga panalangin na hindi agad tinutugunan ng Diyos. Kumbaga, have a perfect timing, God's. Amen. Kaya dapat lang tayo maghintay. Amen. Amen. Dahil, sabi nga dyan, napaka-good example yan. Ipakita natin kung paano tayo talagang buong puso, yung buong buhay natin kung paano tayo magpasakop. Space niya, no? Sabi diyan, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Amen. Praise God. Ngayon, ako po'y naniniwala na ganyan na tayo manalangin. Purihin po ang Diyos. Dahil tayo po ay patuloy na tinuruan, hinubog, binigyan ng pangunawa. Amen. Ganyan po dapat natin. Sa tuwing tayo may problema man o sa anumang bagay na idulog natin sa Diyos, dapat ipaubaya po natin sa Diyos. Dahil Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung makakabuti sa atin. Alam nyo, pwedeng ilang minuto lang. Before, alam nyo, ito yung sinabi ko, nano ko na to noon, but nakaka-please kasi yung ano na yan. Yung dumanas ng pandemic, yung time na talagang sabi ko sa sarili ko, parang nawalan na rin ako ng pag-asa noon. Dahil wala akong hinihiling noon, kundi ang makapag-apply ng ibang company. Dahil ilang buwan na nga po kami hindi pinasahod. Problema dito, problema din sa Pinas. Ang dami kong in-applyan. Lagi kong din sa Lord, sana makalipat ako. Lord, unang apply ko, reject. Reject na dati kong employer. Pangalawa, ganun din. Reject din. Ang pangatlo, paalis na sana kami ng Damam noon, kasama dalawa kami. Hindi ko na alam kung babanggitan kami kasi matagal ako. Ang sabi ng kasama ko, doon sa engineer ng Damam, hintayin nyo lang po. Mapasahod lang kami, kahit isang sahod lang sa 3 buwan niya tayo. 4 na ba na hindi pinasahod. Makuha lang namin yung sahod. Punta na kami ng Damam. Alam nyo, nung araw na yon dumating ang sahod. Dalawa kami, magkatabi nag-withdraw sa ATM dyan doon sa may Alcradis. Parehas, pag withdraw namin, tumunog yung machine. Nagbilang ng pera. Hinintay kong lumabas yung pera ko, yung sahod ko. Hindi, mga seconds lang, parang bumalik. Kinain. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Bukas sana, makakalipat na ako. Dahil yun lang talaga hinihintay namin. Di, ang nangyari, punta kami sa hindi naman ako tinanggap doon sa pinag-withdraw na dahil yung ATM ko, hindi ko alam kung parang hindi Alraji. Ang sabi ng Alraji, pumunta ka sa company nyo. Sabi naman ng company, pumunta ka sa main branch. Pagpunta namin sa main branch, sabi naman sa amin doon sa bangko, pumunta ka sa company kasi company ang yan, hindi ikaw. Dahil company account. Pero ang nagpalakas na loob sa akin noon, yung India. Sabi sa akin, huwag kang mag-alala after 3 to 4 days. Mag-balance ka lang araw-araw, babalik yan. Yun lang talaga nagpapalakas na loob sa akin. Kinabukasan, dahil sabi nung kasama ko, paano yan, alis na tayo. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan ko yun. Sabi ko, at tagal kong hinihintay yung sahod na yun. Di umalis ang kasama ko. Ako naiwan. After 3 to 4 days, praise God, at pag-balance ko siguro ika-4 na araw, bumalik nga sa account ko, na withdraw ko. Hindi ko alam, hindi ko naunawaan ang mga bagay na yun nung time na yun. After 6 months, I think 6 months, nabalitaan ko yung kasama ko, naghahanap na naman ng dahil yung nalipatan niya, yung lilipatan sana namin, nawala ng mga project.
Kaya doon ko naunawaan na God has a perfect timing. God has a good plan for him. Nung time na yun, talagang pasalamat ako. Amen. Dahil habang naghihintay ako, ano yun, October, I think October 2022, nung nagpaalam na ako nung kay Nanay Pastora Glinda na pag hindi pa ako makalipat, talagang uuwi na lang ako kasi nag-aalala na rin ako sa Pilipinas. Kaya nung last chance, nag-apply ako rito sa Almusa, hindi ko naman inaasahan na yung apply ko dito, ito ibabalik din naman doon sa pinagtatrabuhan ko. Kaya nung nalaman ng engineer ko na sabi niya, sige, mag-send ka agad. Wala na akong marami, wala nang interview, wala na, job offer agad, praise God. Sabi ko, walang demand, wala, basta pag-send. Sabi sa akin, send mo agad ang CV mo, bukas, job offer, mga ilang araw punta ka na dito. Kasi praise God, talagang napakabuti ni Lord kung nung time na talagang sabi ko, uwi na ako, tsaka dumating. Amen. Kaya talagang napakabuti ni Lord. Kung matuto lang talaga tayo, kung alam lang talaga natin, naunawaan natin ang lahat ng bagay. Amen. Subalit, talagang napakahiwaga. Amen. Talagang may plano si Lord sa bawat isa sa atin. Matuto lang tayo at ipagkatiwala. Hindi yung, sabi dyan, hindi yung sarili natin dapat ang masunod. Although kailangan natin ipanalangin ang mga bagay dahil kailangan, subalit ipagkatiwala natin talaga kay Lord. Dahil si Lord lang ang nakakaalam kung kailan, kung ano ang makakabuti at kung kailan dapat, amen, mangyari ang mga bagay na para sa bawat sa atin. Po, Lord. Kaya dapat mga kapatid, tuwing mananalangin tayo, kaya ayun po natin ang Panginoon. You know, ang purpose po kasi dyan, amen, alam ko na, unawaan na po natin kung bakit kailangan masunod ang kalooban ng Diyos, because ang product po niyan o ang resulta po niyan ay tayo. Nung sinunod ni Lord ng Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Ama, amen, tayo po ang naging bunga. Amen. Kung atin pong mababasa kasi batid po ni Jesus diyan na palapit na yung matinding paghihirap, pagdurusa, na hindi niya naman kasalanan, na hindi niya naman kagagawan, kundi bunga ng kagagawan natin. Kaya nanalangin siya ng ganyan, na kung maaari, ilayo mo sa akin ang pupang ito. Subalit, kung ano ang kalooban mo, yun ang dapat masunod. Amen. Amen. Ganyan po dapat tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya. Kaya sabi dyan, under the mighty hand, dapat magpasalilalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At ganun din po, kung atin pong mababasa, amen, alam naman po natin, lagi na po naririnig to tungkol kay Pablo, Apostol Paul, amen. Ano pong sabi ni Apostol Pablo nung na-encounter niya si God? Nung patuloy niya talagang nais niyang makamtan, nais niyang makamtan ang pangako ng Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Amen. Ganito ang ginawa niya, amen. Ang sabi niya doon sa Galatia chapter 2 verse 20. Tama ba? Praise God. Sabi niya diyan, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. God, napakabuti po na paalala sa atin yan bilang mga mananampalataya at bilang iniligtas ng Panginoong Jesucristo sa tunay na dapat maging katulad po tayo ng Apostol Paul. Ganyan po dapat ang ating pag-iisip, ang ating hangarin. Amen. Na dapat isipin natin na hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili dahil sa Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil sa pagpapakasakit, amen, pagdurusan ng Panginoong Jesucristo, pinako hanggang sa namatay sa cross, amen, dahil sa ating mga kasalanan. Dapat magpasailalim na po tayo. Amen. Kapangyarihan.
Dahil tunay nga, sabi nga doon, amen, magpakumbaba, amen, tayo lagi. At kung atin pong mapapansin din dyan, amen, dapat din po tayong magpakumbaba, amen, dahil ito po ay isang kalooban ng Diyos, o ito po ay isa sa mga utos ng Diyos. Amen. Dapat magpakumbaba din po tayo sa ating kapwa, amen, kung paano tayo makitungo upang makita po, makita sa atin ang larawan, makita sa ating sarili kung paano talaga tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, amen. Lagi po tayong magpakumbaba, amen, sa ating kapwa. Sabi nga doon sa Piso chapter 4 verse 23. Sabi po diyan, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Amen. Tunay nga po na dapat lagi po tayo magpakumbaba. Amen. Kung paano po namuhay ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nandito sa sanlibutan. Amen. Maging ganun din po tayo kung paano natin abutin ang ating kapwa. Higit sa lahat, bilang mga mananampalataya at bilang mga lingkod ng Diyos, abutin po natin ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi po. Pagbabahagi kung ano yung mga natutunan natin through the Word of God. Kung paano tayo makisama. Amen. Maging sa ating trabaho, dapat makita po sa atin. Amen. Kumbaga makita sa atin kung paano ang tamang kung paano po tayo makitungo sa ating kapwa, maging sa ating trabaho, sa ating pamilya. Amen. At ganoon din po, sabi sa Pilipos chapter 2 verse 3 and 5. Amen. Sabi po doon, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pag malasakitan ninyo sila, ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Tunay nga na ito po ay sa tinuturo ng Panginoong Jesucristo, amen, na dapat huwag nating ituring na masigit o mas mataas tayo o mas marunong tayo kaysa sa ating kapwa, amen. Dahil tunay nga, sabi dyan, ang nagpapakumbaba nga ay siyang itinataas. Ituring natin sila masigit. Kumbaga, kahit ano man ating narating, ano man ating katayuan sa buhay, professional ka man, spiritual, taas man ang iyong katungkulan, amen, manager ka man, dapat be humble, amen. Magpakumbaba po tayo, matuto tayo, amen. Dahil yan po ang nais ng Diyos, amen, na tayo natin alakaran natin. Yan po ang nais ng Diyos na makita sa ating pamumuhay bilang mga lingkod at tunay na nagpapasakop, tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, amen. At dapat matuto din po tayo bilang pagpapasakop, amen, bilang pagpapasakop. Dapat matuto tayo, amen, tumanggap sa ating mga pagkakasala, sa ating mga kasalanan, amen. At dapat matuto rin tayo humingi ng tawad, amen, sa Panginoon. Dahil hindi po tayo ganap o sabihin man natin na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos kung hindi naman natin inaamin na tayo nagkakasala. Lahat naman po tayo, alam ko lahat tayo nagkakasala. But iba na po ngayon. Kasi dati,
talagang nandun tayo sa mundo ng makasalanan. But now, bilang isang tao, nagkakamali din naman tayo, hindi sinasadya, hindi natin because may emotion tayo. Ganun. But, ang kaibahan po kasi ngayon, amen, ay mayroon nang nag-ano sa atin na, oops, teka. Kaya dapat, mas mainam nga po kung oras-oras lagi tayong humingi ng tawad sa Diyos dahil hindi natin alam na may nagawa pala tayo hindi maganda o may iniisip tayo. Ano mga bagay na nasambit natin sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating kapaligid, ano mga bagay na hindi kaya-aya sa Diyos. Dapat lagi nating hihingi ng tawad at marunong tayong tumanggap. Amen. Dahil yan po ang nais ng Diyos. Bilang kanyang mga lingkod, bilang tunay na nais na magpasakop, tunay na nais magpasailalim sa kanyang kapangyarihan. Lagi po tayong humingi ng tawad. Amen. Sabi nga doon sa sa 2 Chronica, amen. Chapter 7 verse 14, sabi po diyan, hindi ko mabasa doon. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Ito rin nga napakabuti ni Lord. Na kapag marunong lang tayong tumanggap sa ating pagkakamali at buong puso nating idulog sa Diyos na talagang tunay ang ating pagpapakumbaba, ang ating pagsisisi. Amen. Sabi po dyan, sasaganahin, patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Huwag lang po yung paulit-ulit. Amen. But now we are hindi naman na po tayo ganoon. Kagaya noon, amen, na dati paulit-ulit tayo nagkakasala. Ngayon kasi mayroon na po tayong banal na pagkatakot sa Diyos at alam natin na pag tayo patuloy na nagkakasala, alam po natin kung anong parusa. Kaya nga sabi diyan, pagpatuloy na magpapakumbaba, manalangin, hanapin at talikuran ang kanilang kasamaan, kumbaga tuluyang talikuran, amen. Papakinggan ko sila, papakinggan ng Diyos, amen, mula sa langit at patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at muling pasasaganahin at muling pagpapalain, amen. Kaya minsan na sa buhay natin, marami tayong nararanasan mga problema. Ang problema po kasi yung mga pagsubok, dalawang bagay yan Yan nga sana pag-aralan natin sa bihis. Bunga ng kasalanan ang mga problema at ang isa ay yung sinusubukan ni Lord. Kaya batid po natin sa ating sarili kung tayo nakakaranas ng problema, tayo pong nakakaalam noon at si Lord dahil alam po natin kung ang problema bang ito, bunga ng hindi ko pagsunod, pagsuway ko sa Diyos o sinusubok lang ni Lord ang aking pananampalataya. Mas maganda po kung sinusubok lang tayo dahil alaw tayo magpagtagdag. At kung bunga naman po ng kasalanan ng ating mga problema, sabi diyan, tumawag tayo sa Kanya, aminin natin na tayo nagkasala, aminin natin at pakikinggan niya naman tayo at kapag lumong buong puso at talagang nandoon yung buong puso natin pagiging ng tawad at pagtalikod ng tuluyan, pagpapalain niya tayo. Amen. Kasi God, napakabuti po ni Lord. Kaya dapat mga kapatid, lagi po nating tatandaan. Bagamat tayo po ay lumalakad na ayon sa kalooban ng Diyos. Ako, inaamin ko minsan kasi lalo na high blood po kasi ako may time na talagang sa trabaho. But ngayon, natuto naman ako magpigil. Purihin ng Diyos. Dahil natutunan ko doon sa bunga ng banal na Espiritu. Doon ko natutunan ang lahat ng bagay. Na dati talagang pagka sumigaw yung kasama ko, wala akong sisigaw din ako. Talagang mas yung nakaraan nga, pinigilan lang ako ng kasama ko, ng Pinoy, sabi, pre, wag mo kasi nanginginig yung India sinigaw ako rin, parehas lang kami. Mas malakas yung boses ko, nung time na yon talagang alam ko na mali yung nagawa ko, bukso lang ba ng Kaya purihin po, talagang tinuruan tayo ni Lord buhat sa kanyang mga seta kung paano magpigil, kung paano magpatawad, magpasensya, umunawa. Amen. Kaya napakabuti, dapat
ganun po lagi tayo. Pag tayo nagkamali, Lord, patawad. At huwag na nating ulitin. Amen. Dahil tunay nga, amen, ang pagpapala ay talagang ibibigay ni Lord. Amen. Kaya nga mga kapatid, dapat magtiwala po tayo, amen. Dahil ang Diyos po talaga ay, sabi ko nga kanina, God has a perfect timing, amen. Magtiwala tayo sa tamang oras, tiempo ng Diyos, amen. Huwag po tayo magmadali, amen. Huwag tayong mag-alala. Kung minsan hindi dumarating ang ating mga inasahan o sagot sa ating mga panalangin o kahilingan, o minsan hindi tayo nagtatagumpay sa mga bagay na ating hinahangad at ninanais, magtiwala lang po tayo sa Diyos, amen. Dahil ang Diyos po ay talagang hindi tayo pababayaan, amen. Because God is always watching us. Nakikita niya tayo kung ano atong mga ginagawa. Nakikita niya kung anong nilalaman ng ating puso. Amen. Alam ni Lord kung ano ating mga pangangailangan. Alam ni Lord, amen, kung ang ating mga pangangailangan o ating mga hinangad ay, sabi ko nga kanina, kung makakabuti o hindi sa atin. Kaya dapat matuto po tayong maghintay. Amen. Kaya kung ating pong mababasa dyan sa Ecclesiastes, sa mga ngaral po, paano nga po Kuya Diyos, God. Sabi po dyan, ang bawat pangyayari ay may dahilan at ang lahat ng bagay ay may nakatakdang oras sa mundong ibabaw. Amen. Dahil God knows, siya lang nakakaalam, amen, kung kailan at kung anong oras mangyayari. Amen. Tayo, binigyan naman tayo ng kaalaman. Alam natin ang bukas, subalit hindi natin nauunawaan. Yan po ang katotohanan. But if we are pero kung tayo ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, bibigyan niya tayo ng pangunawa through His Holy Spirit na siyang nagpapaunawa sa atin, nagpapaintindi sa atin, buhat sa kanyang mga salita. Amen. Amen. Dahil noon, hindi naman natin alam kung anong ibig sabihin kasi dati, hindi po talaga ako nagbabasa ng Biblia. Wala tayong alam. Although nagbabasa ako, pero hindi ko nauunawaan. Pero dahil sa mga nangyayari sa buhay ko, mula nung nag-umpisa ako dito, sa PGW, sa JLG na to, unti-unti ko nauunawaan, naiintindihan. Natuto ako magbasa, tinuruan ako, mga pastor, education ministry na nila. Amen. Noong una, talagang mahirap unawain. Patuloy lang tayong kumbaga magtiwala. Amen. Kailangan yung puso natin bukas. Amen. At handang tanggapin. Amen. Kaya sabi dyan, may tamang oras, amen. At sabi nga po sa kanyang salita, amen. Sabi niya doon, ginawa niyang angkop ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Amen. Tunay nga na Diyos po talagang gumagawa sa lahat ng oras. Patuloy po siyang gumagawa. Hindi po siya humihinto. Ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa bawat isa sa atin. Amen. Kailangan lang po talaga natin na tunay, amen, na magpasakop, amen, sumunod sa kanyang kalooban, amen.
At sabi din po doon, amen, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon para parang din pala noon, para mangyari ito, ngunit matagal man, subalit tiyak na mangyayari. Kahit matagal, hintayin lang natin, amen, dahil ang Diyos ay tapat po yan. Pag siya'y nangako, tutuparin niya anuman ang kanyang pinangako, amen, at mangyayari talaga sa takdang panahon, amen. At amen. Kaya kung atin pong dyan, amen, ang pagsuko po o ang pagpasako sa otoridad ng Diyos, amen, sa kapangyarihan ng Diyos, amen. Tunay nga na sa halip na kumbaga pagpilitin natin ating mga sarili, amen, amen, ating sarili, dapat po sakop tayo sa kanyang kalooban, lalo na sa mga mahihirap na pagkakataon sa ating buhay, amen. Kapag tayo yung mga nakakaranas ng mga pagsubok, mga problema, ano mga bagay, amen, naalalahan sa ating buhay, dapat talaga na ipakita po natin, dapat nandun po yung porsige natin na pag-surrender so, sa Diyos, dahil hindi naman po natin lahat kayang dalhin, hindi po sapat ang ating kakayanan, wala po tayong sapat na kakayanan, amen. Tanging Diyos lang makakatulong sa atin, amen. Sabi nga doon sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, sabi ko dyan, kayawi ka magtiwala buong puso at tubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan sa lahat ng iyong gawain. Siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong kakain. Amen. Napakalinaw po na dapat magtiwala lang tayo kay Lord sa lahat. Anuman ang ating mga iniisip, anuman ating ginagawa, mga bagay na nais natin, dapat ipagkatiwala natin kay Lord. Problema man yan, pamilya, trabaho, lahat po, higit sa lahat, spiritually, dapat pagkatiwala po natin sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay talagang nagbibigay sa atin, tuturuan niya tayo, bigyan niya tayo ng unawa. Amen. Kung paano natin harapin ang anumang mga pagsubok, anumang mga problema natin naranasan. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Amen. Kaya dapat patuloy lang po natin ipagkatiwala yun. At ganoon din po sa sinasabi doon sa Santiago, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang mga puso ninyo. Dahil tunay nga po na kapag hindi po tayo napasailalim ng kapangyarihan ng Diyos, amen, sa kanyang talagang mahirap po. Dahil ang tukso po ay laging nasa tabi lang natin, amen. Amen. At kapag napuspos tayo ng balanes po ng kapangyarihan ng Diyos, sabi nga dyan, magpasakop tayo, amen. Labanan natin, amen. Amen. Dahil wala po tayong sapat na kakayanan, amen. Kaya nga marami sa atin ang bumabagsak, marami sa atin ang nagpipil. Amen. Dahil hindi nila sineryoso, hindi nila talagang binigyan ng ang tunay na pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, ang tunay na sunod sa kalooban ng Diyos. Although napakarami mga ganun na talagang bumabagsak na tutukso. Amen. Una, dahil sa yaman, pera, kapangyarihan, yan po ang ginagamit ng kaaway. Na kahit gaano ka pa, kahit isang mananampalataya, amen, na kapag ka hindi talaga yung puso mo na talagang hindi yung buong puso,
na talagang sumunod o nagpasakop sa kapangyarihan ng Diyos, mahuhulog ka sa bitag ng kaaway. Amen. Dahil ang kaaway gagawin niyan lahat. Amen. Sabi nga dyan, labanan ninyo. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Amen. Sabi nga doon sa kanyang salita binigyan tayo na tapak-tapakan natin yung kaaway. Because God, binigyan tayo ng authority. Amen. Dapat panghawakan po natin yan. Amen. Binigyan tayo ng authority para labanan. Amen. Amen. Kaya nga sabi dyan, isuko natin sa autoridad ng Diyos para bigyan niya tayo. Amen. Bigyan niya tayo ng authority upang paano labanan. Dahil bilang mga Kristiyano, hindi po tayo nakikipaglaban sa pamunuan, tayo po, we are a spiritual battle. Labanan po ng mga makapangyarihang spirit po. Amen. Kaya dapat matuto po tayo, amen, kung paano tayo laging handa, amen. Dapat, sabi nga kanina, hindi mo tayo nagmamataas sa ating sarili. Amen. Kilalanin po natin ang kakayahan at tagumpay na galing po sa Diyos, at ang pagpapakumbaba po ay ito po ay nagbubukas ng daan para sa biyaya ng Diyos para sa atin sa lahat. Nagbibigay po. Amen. Sabi nga doon sabi nga po sa Kawikaan chapter 18 verse 12, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Amen. Sige, tunay nga po na kapag tayo ay magmataas, sabi nga doon sa kanya, ang nagmamataas ay talagang ibababa. Amen. Ibababa ng Diyos, at ang nagpapakumbaba ay siya namang itataas. Amen. Kaya nga sabi doon sa ating verse, amen, so at your time, kumbaga itataas tayo ng Diyos sa tamang panahon kapag natupad natin, nasunod natin ang kanyang kalooban, nasunod natin ang purpose natin kung bakit tayo iniligtas, kung bakit tayo tinawag ng Panginoong Kristo. Amen. Nasunod natin lahat at the right time. Amen. Dadakilain tayo ng Diyos gaya ng pagdakila sa Panginoong Kristo, kung paano niya maingat na sinunod ang Ama nung time na siya ay nagkatawang tao. Amen. Ganon din po ang mangyayari sa atin. Ganon din po sa tamang panahon. Amen. Kaya manatili lang po tayo, magpakatatag po tayo, dahil tunay nga na ang Diyos po, ang Panginoong Kristo po, na kapag tayo ay sumunod, patuloy na sumunod sa Kanya. Amen. Hindi po sinasabi na sinabi o nangako na madaling buhay. Subalit, ang Panginoon po mismo ang magpapalakas sa atin at gagabay sa atin sa ating mga paghihirap o anumang mga nararanasan nating pagsubok, bunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa Kanyang mga salita. Hindi niya po tayo pababayaan. Amen. Dahil, sabi nga dyan, humble yourself into the mighty hand of God. Dahil ang Diyos po ang puprotekta sa atin kapag tayo po ay nagpasilalim sa Kanya. Kapag tayo po ay talagang patuloy na sumunod na kahit anuman ang ating mararanasan, amen, nananatili pa rin tayo sa Kanya. Amen. At gano'n din po, sabi po dyan sa Gawa, Galatia, praise God, Galatia chapter 5, verse 25 at 26, sabi po dyan, at dahil nga namuhay na tayo sa kapangyarihan ng Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito,
Huwag tayo maging mapagmataas, meron din po, para si huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Amen. Is God at hindi naman na po tayo ganyan. Binago na po tayo ni Lord. Amen. Kung dati, kaya sabi ko nga kanina, pag galit yung kausap mo, galit ka rin. Praise God, napakabuti ni Lord. Ni Lord sa buhay ko. Tinuruan ako kung paano magpasidya, kung paano ko nakain. Tama nga naman, kasi kung galit yung kausap mo at ganun ka rin, wala na kayong pinagkaiba. Amen. Parehas na kayo. Amen. Praise God. Kaya tama po yun. Dapat iwasan din po natin ang inggitan. Amen. Dati, yung inggitan na yan, siguro high school ako noon. Kunting ano lang trivia. Yung kapitbahay namin may bakery bago yung isa wala. Yung may bakery, kumikita yun may hanap buhay. Kaya niyang mag-provide ng mga appliances kung anong makagamit yan sa bahay. Itong kapitbahay namin isa, walang kakayanan kasi sa dagat ang hanap buhay ng asawa. Gustong sabayan, tayo ng tindahan, 5-6, Bombay, amen. Alam niyo po kung anong nangyari sa dalawang yun. Itong may bakery, umasinso kasi maganda yung ano nila eh. Itong puro utang, amen. Ang nangyari, wala. Pati bahay nila sa bandang huli. Amen. Kaya hindi po tama talaga na yung, kasi ang inggit po kasi yan ang sumisira. Amen. Minsan ginagamit ni Satanas yan kapag ka nakitaan tayo na, uy, si ganito may ganun, gusto ko rin. Dapat matuto po tayo bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya. Amen. Wala pong patutukan ng inggit. Makontento po tayo. Amen. Dati nga, sa totoo lang, dati naghangad ako ng bahay, negosyo nung time na hindi pa ako nag-aaral ng MBS. Gusto kong yumaman, amen. Pero nung natuto ako habang sa katagalan ng pag-aaral ng MBS tsaka leadership dito sa JLG, doon ko natutunan na hindi pala mahalaga ang lahat ng bagay. Ang mahalaga pala ay si God dahil nasa Kanya na ang lahat ng bagay na aking kailangan sa buhay. Amen. Kaya sa totoo lang, kontento na ako sa buhay ko ngayon na ang pamilya ko okay. May kinakain sila, may natutulugan sila. Hindi naman before talagang medyo ano kami sa financial, pero ngayon hindi naman sa pag God, si God talaga napakabuti. Kaya sabi ko nga sa misis ko, makontento tayo kung anong meron tayo. Basta ang mahalaga si Lord sa buhay natin. At naniniwala naman po ako na dito sa atin wala po yung ingit-ingit na yan. Amen. Dahil kaya rin na amen. Dapat ganun din po tayo bilang pagsunod. Amen. Alisin na natin ang anumang bagay na alam natin napakana ng kaaway dahil hindi po natin mararanasan, hindi po natin lubos na mararanasan ang kapangyarihan nito sa buhay natin kung tayo po ay mayroon pang mga bagay sa ating sarili, sa ating puso, sa ating iniisip na hindi kaya-aya sa Diyos. Kaya dapat isuko natin lahat yan. Surrender natin kay God. Kaano makabigat ang iyong dala-dalahin? Hindi mo kayang dalhin yan, kapatid, kung ikaw lang mag-isa. Amen. Lumapit sa Diyos. I-surrender. Amen. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa atin, ating mga alalahanin. Amen. Ano man. Amen. Dahil Diyos lamang ang siyang makapagtulong sa atin, ang siyang makapagbigay sa atin ng kalakasan, katatagan, amen, at kapayapaan. Amen. Kaya nga, kung natin pong titingnan dyan sa First Peter kay Diyos. Sabi po dyan, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He cares for you. Kaya nga po, surrender natin, ipagkatiwala natin lahat ng bagay sa Diyos. Amen. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Dahil ang Diyos po ay tunay na nagmamalasakit sa atin. Amen.
tunay na gumamalasakit. Mahal po tayo ng Diyos. Siya po ang unang umibig sa atin sa simula pa lang. At pinagmamalasakit na ito. Ang kailangan lang po talaga matuto tayo kung paano ang tamang paglapit, kung paano ang tamang kumbaga pagdulog, amen, pagsangguni sa Diyos, amen. Ito po ay isang paanyaya sa atin, amen. Nasa oras, ayun nga po, marami tayong alalahanin, kabalisahan sa buhay, amen. Paubayan po natin ito sa Diyos, amen, dahil siya po, sabi diyan, ay nagmamalasakit, amen, in yours for you, amen. Sa iyo, sa ating lahat, amen, nagmamalasakit ang Diyos, amen. Kaya huwag po natin sarilinin, amen, kung ano man ating mga problema. Dahil kung pag yan po natin sinarili, o na-stress, depressed, at alam na po natin ang kasunod, dapat matuto po tayo. At sabi nga dyan ibigay natin kay Lord. Sabihin natin sa Kanya lahat. Dahil hindi niya tayo pababayaan at siya lang ang tunay na makakatulong. At siya lang ang tunay na makapagbibigay sa atin. Amen. Ng pangunawa. Amen. Amen. Dahil tunay nga na ang pag-aalala po sa mga problema, ito po ay pag nanais na kontrolin ang sitwasyon. Kumbaga, kala natin kaya natin kontrolin ang lahat ng bagay. Amen. Totoo lang, hindi po natin kaya. Kaya nga maraming buhay, ang mga hindi nakakilala talaga kay Lord, hindi nila alam kung ano talaga purpose ni Lord sa kanilang buhay. Dahil sa mga problema. Amen. Pagka hindi na nila kinaya, talagang sila mismo sa kanilang sarili, amen, ang gumagawa ng para tutupad. Nakakala nila tama yun. Diba? Mayroon namang iba na dahil sa dami ng problema, gumagawa ng masama. Pumapatay, nagnanakaw dahil hindi nila alam, hindi nila batid. Amen. Kaya nga tayo, tinuruan tayo, nasa oras na tayo may problema, sinasabi dyan, ilapit natin kay Lord. Dahil kahit gaano kagulo ng ating isip, gaano man kalalim o kabigat ng ating mga problema, once na nagbasa tayo ng salita, once na nakinig tayo ng salita, once na nakinig tayo sa payo ng ating mga pastor, magkakaroon tayo ng pangunawa, kalinawan natin pag-iisip. Because tunay nga na ang salita ng Diyos ay talagang buhayan. Na kapag ang iyong puso ay bukas, talagang handang tanggapin ang Diyos sa buhay mo, the Holy Spirit, kikilos yan. Na dati hindi mo alam ang ibig sabihin, hindi mo nauunawa ng mga bagay, siya ang magpapaunawa sa iyo. Amen. Dahil kung atin po talaga sasarilinin ang mga problema ay talagang wala po. Talagang babagsak po tayo. Amen. Kaya dapat sabi nga dyan, na dapat nating aminin sa ating sarili na talagang si Lord o ang Diyos lamang talaga ang may control sa lahat ng bagay maging sa ating buhay. Amen. Kaya dapat talagang nandun yun sa puso natin. Amen. Na patuloy na sumunod. Amen. At patuloy na talagang lumapit. Amen. Lumapit tayo sa Diyos. Amen. Diba? Sabi nga sa kanya, kung hahanapin ninyo ako inyong matatagpuan. Amen. Amen. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Napakalinaw po niyan. Kasi minsan, tawag tayo ng tawag. Nanalangin to na nanalangin. Hindi naman bukan sa ating puso. Kumbaga, nananalangin tayo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung minsan, kaya sabi ko kanina na may mga bagay na talagang hindi agad na nangyayari, hindi na tinutugunan ng Diyos ang ating mga kahilingan dahil alam po ng Diyos kung anong nilalaman ng ating puso. Maaaring ang ating hinihiling ay mayroon tayong hindi magandang hangarin o
makasarili ba, intention, ganun. Napadali, sabi dyan, no? Sa Jeremiah pala yung Jeremiah. Wala po dyan. Jeremiah 29:13. Yun po, sinabi doon. Amen. Sabi doon, kung hanapin ninyo ako, amen. Napakadali lang po. Simple lang. Ang kailangan lang po talaga ay matuto tayo, amen. Dahil ang Diyos po, kapag ka nasa kapangyarihan po tayo ng Diyos, ay talagang, sabi nga sa kanyang salita, kapag ang Diyos, God is with us, who against us, di ba? Talagang protektado tayo ng Panginoon. Kumbaga sabi nga, although mahirap ang sumunod sa but ang hirap po kasi parang karaniwan na sa nila pag nakarinig tayo ng hirap, suffering, struggle, di ba? But as a Christians, bilang mga followers ni God, alam na natin walang mahirap sa Diyos. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Kahit naman noon, di ba? Kahit noon wala pa tayo sa ganitong hindi pa ako talaga tunay na Christian. Mahirap din naman ang buhay noon. Ang kaibahan lang ngayon, bagamat nakakaranas ng mga pagsubok, mga problema o hirap, kasama na si Lord na umaagapay. Amen. Na kung hindi kasama si Lord, ay talagang bagsak na. Talagang lupay-pay na dahil sa dami ng mga nararanasan pagsubok. Kaya nga, napakahalaga po na talagang magpasakop tayo, magpakumbaba tayo sa Diyos dahil ang Diyos lamang talaga ang siyang makapagbibigay sa atin sa lahat ng bagay. Amen. Ng ating pangailangan. Amen. At higit sa lahat, kapag tayo po talaga nagpatuloy, sabi nga, pag nagpatuloy hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Amen. Dahil tunay nga, pararangalan tayo. Kung paano pinarangalan ng Panginoong Jesucristo nung maingat niyang sinusunod ang Diyos Ama sa lahat ng kanyang ginagawa dito sa libutan, amen, napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo, amen, ang lahat ng bagay. Nandaig niya ang kaaway. Amen. Nagtagumpay siya at narito tayo ngayon, bunga ng kanyang maingat at masugid na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sabi niya nga, di ba, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos makapangyarihan, but anong ginawa niyan? Hindi siya hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay na kagaya natin. Amen. Dapat maging ganun din po tayo. Kaya nga nararanasan ng Panginoong Jesucristo kung anong nararanasan. Kaya nga anong time na parating na yung sabi ko kanina doon, na parating na ang talagang ramdam niya yung sa punto na talagang maghihirap na siya, magdurusan na siya. Nanalangin siya ng ganun, pero the best at talagang ipinakita ni Lord na bagamat parang mabigat, mahirap sa kanya ang kanyang dadanasin, but kumbaga isinurinder niya palagagad na ang kalooban talaga ng Diyos ang masunod. Dahil yun po talaga ang purpose niya. Yun po ang tunay na layunin niya. Kaya maging ganun din po tayo mga kapatid. Dapat lagi tayo magpasakop. Pagpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. At amen. Kaya nga sabi doon sa kanyang salita, di ba? Ang Diyos ay walang umibig sa atin. Subalit sabi ng Panginoon Jesucristo, kung iniibig ninyo ako, dapat, sabi doon, dapat tuparin ninyo ang aking mga utos. At alam ko po lahat naman tayo ay talagang tunay. Lahat po tayo ay talagang tinawag. Kanya-kanyang ulit tayo at dapat magpatuloy po tayo. Amen. Dahil ito lang po ang sa paraan na sabi nga diyan, kapag sinunod natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga tagubilin, ang lahat kalooban ng Diyos ay totoo po na talagang tayo ay talagang tunay na papasakop sa kanya. Ganito.